alagad sa Dios nga bukas di ay ang mga police stations. So karon nasirado. Lalo na tong time sa pandemic. Kaya wag ka atong napulo ni kabuk pastor sa police station nya apil ko wa na ko masulod. Ay na lang kay atong kinahanglan nga mo ingon gyud na sir. So nakabalik na rin. Ako na lang si Pastor Alvin nakabalik. Okay, unya nagingon ko sa inyo before nga gibuksan sa Dios ang tibuok Pilipinas ang DepEd, Department of Education, bukas. Ngano nga ang ubang og daghang lugar wala masayod nga bukas. So sa ato pa wala naka-atensyon ang atong focus sa working ni Lord kung asa terpit nagatrabaho. So karon perti nang isura. Kung na-remember na ko last year, iabot diri ang International Commission katong IC katong crusade nga na mga Americans. Kunya nagsulod ni sa Ferios nananghid sa principal. Benyo unsay tubag niya? Mananghid sa mo sa division office. Pag-ingon niya, pero ikaw pastor, nakita naman ka, nagkuhan ka no, istorya ka katong itigong is mga pulis. Yung ginawa siya, ma'am, kauban ko na mo ang mga pulis kung imong may tugutan na musulod rin. So mo itong wala nang niya gi-force or gi-puwersa na manguha kami pagpatnugod or dito sa division. Ngayon siya, sige, okay. So nag-copy siya itong kaniyan. So, kaniyan to, kung imong tanahon sa wala pa nang nakasulod sa DepEd ang mga evil o mga wicked na mga leaders, bukas yun siya kayo. As in, ang mga simbahan pa ang mga may. Kadaghan kayo diri sa Turil, nagingon sa Turil District Ministerial, kami di ay nalimtan namin ninyo, mga nang sila, kaya wala sila natuan. So pero karon, pag muatim ka o pananghid, lisod-lisod na ka. Hindi siya pwede. Kaya naanay nakasulod, nag-insinuate sa principal or sa supervisor or sa kangkinsaman nga mapugnan ang pulong sa Ginoo nga makasulod sa mga eskwelahan o sa mga opisina. Sa totoo lang, existing pagyapon ito karon ang balakod sa moral recovery program nga kung kabalo ka, spiritual leader ka, may kapasidad ka, makasulod ka sa matag opisina, kung mananghid ka, magtudlo ka, magpahinumdum ka sa pulong sa Ginoo, tugtan pa ka. So mo na yung nga, karon mabuntag po na itong isgutan still about the Word of God. The title is Experiencing the Maximum Benefits from God's Word. Experiencing the maximum benefits from God's Word. Kung gusto ka nga imong sinati, ma-experiencehan ang kanang maximum means kung unsa tong pwedeng makbenepisyo maimo or ma-experiencehan sa imong pamilya, sa iglesia o sa atong komunidad. Nagikan sa Ginoo ni nga mga benepisyo kay isa sa statement ni Ginoong Hesus, ihatag ko kaninyo ang mga susi. I will give you the keys of the kingdom. Mga susi sa gingharian. O ang iyang pulong, mga susi man, lalo na ang gospel. Pag i-present ni mga ebanghelyo na buksan ang langit para sa maong tao. Kung mutuo siya, maluwas siya o mahilagit siya. Kung isulti nimo ang paano siya makadawat nini ng panalangin, paano siya makahimong malinawan, paano siya mahimong maalamon, mga susi sa kaalam, susi sa kalinaw, susi sa blessing, susi. So muna hinungdan nga kita magipagpialan og mga susi kung taguo nato na wa gyud mabuksi ang uban nga dapat pangbuksan. Ya, ang mga tao nga gipiyal ni Lord sa tuwa aron pod nga ato sila magabayan, pinaagi sa iyang pulong, wala nagabayan, kung dili nato sila tudluan. Kung ang ebanghelyo nga importante kayo, magpahong sa Dios para maluwas sa mga tao, dili nato isulti sa mga tao, dili sila maluwas, dili sila mailangit. Okay? So, natanaw na to ang Biblia para lang natay perspective nga muangat-angat ang atong respeto sa Word of God. By the way, the author of the Bible is no other God by the Holy Spirit. Ingon sa 2 Peter chapter 1, 20 to 21. So therefore, kung ingon niya na, if God is the author of the Bible, so may atong buhaton, we should revere the author. Ingon siya, above all, you must understand that no prophecy of Scripture
given about by the prophet's own interpretation, sabi ni Biblia. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Bisag tinuod nga ang Biblia o sa kalibro, pero nasayod naman kita, one book, but then naa siya consisting of 66 books in that one book. When in fact, tawag ng iba, library of books. Tapos, written by more or less 40 writers. Sa tibuok kalibutan, in all the world, dili ka makakita og libro nga gisulat og more or less 40 writers. Pero with that 40 writers, ang ilang mga sinulat, walay contradiction, when in fact, naga-complement, naga-cooperate, o naga-contribute, aron nga ang usa ka idea, mas maging clearer dito sa uban pod nga mga author, o writers, o mga nagsulat. Makita nimo ang wonder, makita nimo ang gahom mismo, kung paano na develop or na put into one book kining mga sinulat na 66 books. You see that? So, makaingon ta nga grabe ang Dios gyud mo ay author, only one author. No wonder why walang contradiction within the Bible. Sometimes para mayroong contradiction kasi nga sa mga interpretasyon na ng tao. Daghan naman kayong ulo ang nag-interpret, so daghan na puro sa ang hindi mao nga mga interpretasyon. Okay? So pero originally, ang Biblia mismo walay contradiction within itself. Okay po? But then, of course, wala naman tayong comparison, pero for the sake of kanang understanding, ang Quran, maliban na ang Biblia ay written by more or less 40 writers, na i-translate na siya to thousands of dialects and languages sa tibuok kalibutan. Pero ang Quran, written only in Arabic. So, sa the way pa lang nag-translate ni Lord niya, gipang gastusan og millions of money, millions of dollars and billions na siguro. Aron lang yun na ma-reproduce ang kopya o ma-translate siya into thousands of languages and dialects. Makita nimo nga ang Biblia gikan sa Dios para sa tanan, for all the people, for all humanity. Kahit sino ka, kailangan marating ka, maabot ka sa pulong sa Dios, aron walay mong ingon nga, wa gyud mi kay balo, wa gyud mi nasultihan. Okay? Pero ang Quran, Arabic ra gyud strictly ang pagkasulat. So murag ginaingon nga para ra gyud mis amo ka. Isa man sa inyo makasabot og Arabic. Diba? So niya kung itudlo na sa tuwa, di ko ta kay balo kung tama ba o mali kay di ko ta kasabot sa Arabic, niya ang mag-translate kasi binsayon pa na niya in English na niya wa putay kalibutan. Kaya di man po nato masaligan sa yung mga tao nga nagahimo niya. Unless nga tinuod siya nga alagad sa Dios, nga nagtuon siya sa Arabic, niya gusto niya ipasabot sa ato ang content sa Quran. Okay? So, revere the author, and then the second is receive the authority. Kung alam mo that the author is God, so therefore you should receive the authority because the God is the highest authority, supreme being, siya may taas na autoridad, therefore His words has the highest supreme authority over anyone else and over anything else. So kung imong gi-respeto o gitahod ang author, imong dawaton ang authority sa iyang pulong. My brothers and sisters, bisan sa Amerika na yung mga times nga magsugod sa ilang sesyon sa Senate, magbasa sila ang Bible. Nya na yung sa, dili na ako ma-recall ang iyang pangalan, Presidente. Sa diya ibasa ang Biblia, nitindog siya o giinan siya sa ilang MC nga, Mr. President, there's no need to stand up. O iyang i-insist, nangingon siya, ako man galing, niambot lang ko, nanindog mo, kining pulong sa Diyos na ibasa, di tam nindog. Sila, kasi ang mga presidente, Kristo kanon. He is a believer. So mas girespeto niya ang pulong sa Diyos kaysa iyang pagka-presidente. Okay? Now, another, di man siya, ako na ning gamay na introduction. But then kung tinuod nga atong girespeto ang author o atong gidawat ang autoridad sa Word of God, dapat kita, wala na alinlangan
Dili na tayo magduda-duda, we need to be resolved to analyze. Nakapag-desisyon na tayo na dapat pag-aralan ng Biblia, i-analyze ang Biblia, aron ma-appropriate kini siya, sumala sa gitudlo sa Dios sa atong mga personal na pinaglan o panginahanglan sa iyang buluhaton dinhi sa yuta. Okay? And then another is, after nga na-realize na nato kung sa iyang ipasabot, gitudluan kita niya, klaro na iyang teaching, ang iyang principle, we should respond with application. Tubago mutubag kita or na kita kumbaga dili lang tayo nga passive kundi dili na active when we are listening to God's word, when we are studying, may purpose kita na pag mayroon siyang sasabihin sa atin, mayroon siyang ituturo sa atin, ay ating tatanggapin at ating i-apply sa ating mga personal na buhay at sa ating pamilya. Sana po ganyan ang ating response. Kasi kahit araw at gabi ka nagbabasa, kung hindi mo naman tinatanggap, tapos wala ka namang ideya or desisyon na i-apply mo sa buhay mo, maaaring ganun pa rin ang resulta. Diba? Of course, talagang walang pagbabago pa rin kasi hindi nga tinanggap ang salita ng Diyos. So therefore, number 1, basahin natin sa sa 2 Timothy chapter 3. Balikan natin ang scripture na ito. Sa New King James Version, ang ating babasahin, if ever may plus sa screen, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17 in the New King James Version. Okay lang. NIV ang nakalantad. Above all, sabayan niyo ako, please, basahin natin. Hindi po pala. Okay, ito na, sabayan natin, basahin natin. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Pero sa NIV sabi niya, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Now, ang gamitin natin ay pareho, but then mas bigyan natin ng diin ang paggagamit ng NIV kasi mas easy ang words na ginamit like teaching, rebuking, correcting, and training. Okay? Kung doon ka naman sa New King James ay doctrine, reproof, okay, correcting, and ano pa yung isa doon kanina? Parang hindi yung training, no? Pero tingnan natin ngayon. So, number 1, para ma-experience natin ang maximum benefits from God's Word, number 1, galing pa rin sa 2 Timothy, let the Word of God teach you. Let the Word of God teach you. Pahintulutan mo na ang salita ng Diyos ay tuturuan ka. Sa New King James kanina, ano yun? Doctrine. Profitable for doctrine. Sa NIV, useful for teaching. So alam naman natin na ang teaching, doctrine, minsan parang umaangat ang tainga pag nakarinig ng word na doctrine, pero another word for that is teachings, doctrines, mga katuruan. Okay? Ang pinag-uusapan sa loob ng salita ng Diyos sa Biblia. Now, tingnan po natin, isa sa mga tinuturo na doctrine or teachings ng Biblia ay about God. Diba? So, ang Diyos mismo, pinakilala niya ang kanyang sarili kung sino siya dito sa Biblia. Of course, alam natin na yung nature, ito, mga creations of the Lord, nagpapakilala kung sino ang Creator. Kahit siguro walang biblical verse, pag na-realize mo ngayon, kasi God has planted eternity in the hearts of man, ibig sabihin, kahit walang nagturo sa iyo na may Diyos, alam mo na may Diyos. Alam mo na may supreme being kasi nandoon mismo sa loob mo. Isa ka sa creations of the Lord. And then ngayon, alam mo rin na may supreme being na naglikha ng lahat ng bagay. Creator. Pero specifically, kasi general ang revelation of God sa creation siya. Dito sa Biblia, specific. Sinabi ng Diyos kung sino siya. Siya mismo ni-reveal niya ang sarili niya, pinakilala niya specifically. So, halimbawa lang, pinakilala sa Biblia, kasi sinabi sa Biblia that God is a great God, at may
mga description kung paano siya naging great. Like for example, God, the true God who is the creator of all things, the true God who is the owner of all things, the true God who is the giver of all things, the source of all things. This God is eternal and He has no beginning and He has no ending. Okay? And this God is unchanging. Hindi siya nagbabago. O New Year ngayon, bagong taon, sabi natin. At pag tumitingin tayo, makikinig tayo, magbasik tayo, lahat ng nakikita natin, mga temporal things, may change, nag-change. Nagbabago ang lahat ng bagay na may katapusan. Di ba? Ikaw nagbabago, ako nagbabago. Ang leadership ng ating bayan nagbabago, ang leadership ng ating church nagbabago. Lahat nagbabago. According sa direksyon ni Lord. Kung tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban din. Okay? Now, ano ang ibig sabihin? Only God will not change. Hindi po siya nagbabago kasi He is God. He is perfect in all His qualities. So therefore, hindi kailangan baguhin kasi perfect na nga. Tayo dahil hindi tayo perfect, so therefore, kailangan natin magbago according sa Kanyang leading, according sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang will, sa Kanyang kalooban. Hindi yung mabuting tao last year, ngayon naging masamang tao. Hindi yung mabuting na magbabago. Mabuti pasabot na ito nga medyo dili kayo maayo. The other year, this time, mas naging mas mabait. Okay? Medyo greedy the other year or selfish. Ngayon, medyo naging generous na. Yan ang mga pagbabago na expected ng Diyos sa atin. Kasi tinuturuan niya tayo. Okay? So, gusto ko lang linawin sa atin na yung mga principles about morality, mga moral issues na ito, wala din naging pag-usap-usap sa Ginoo. So, my dear young people at sa lahat ng nakikinig, huwag natin sabihin, kanian turo na dili, pero pwede na na. Di ba? Live-in, dili pwede sa una, lalo na kung professional ka. Pero murag-gula na yun ito pa na. Sa kadaghan sa mga kaso, di ka po maatiman sa gobyerno. Sa una, yung manibawagan lang ka, lalo na public school teacher ka, wala, tanggal ka sa servisyo. Pero, wala yung nilabot. Hindi, nagdaghan na. Pila na kabog mag-live-in, walay kasal, okay lang sa pananaw sa uban gyapon. So, ganong naingana naman ang atong society, wala na gigabayan. Ang atong mga ginikanan, wala po nila gi-emphasize sa ilang mga anak. So therefore, wala na oriented ang mga bata. When in fact, pinapaalalahanan ang God is reminding the parents that, sa ganito, pag naka-learn tayo ng salita ng Diyos, ay ituturo sa mga next generations upang malalaman nila. At magkaroon sila ng opportunity to apply the Word of God sa kanilang mga personal na buhay at sa kanilang mga pamilya. Okay? Hindi na natin, sometimes nasasabi natin, hindi na natin mag-blame ang next generation. Pero siguro wala na lang blaming from one another. Kung naintindihan mo na ngayon, hindi mag-respond ka na with application kung ano ang naintindihan mo na tinuturo ng Diyos sa iyo. Yan ang gawin na lang natin. Okay? So, ano pa? Siyempre alam natin that God is Almighty. He knows everything. And He is able, walang imposible sa Kanya, walang mahirap sa Kanya. Now, ang question na lang natin, kasi maliban na ang Diyos ay Almighty or Great God siya, He is also a good God. Diba alam natin yan? That God is what? He is a good God, He is gracious, He is merciful, He is loving, He is faithful, He is righteous, He is just, and He is a holy God. Balanced being siya. And in all these qualities of God, He is perfect. Ang question na lang sa bawat isa sa atin ngayon, alam natin yan. But the question is, do you believe in that kind of God? Kinikilala mo ba, naniniwala ka ba sa ganitong klaseng Diyos? Kasi sasabihin ko sa inyo, kung ang isang tao, tayo, bawat isa, kung hindi ganitong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo, maging iba rin ang pag-respond mo sa Kanya. Ang pagkilala mo sa Kanya, maging mag-iba rin yung kung paano mo siya tratuhin, kung paano mo siya respetuhin, kung paano mo siya igalang, kung paano ka magtitiwala sa Kanya. Maiiba rin kung hindi ganon ang maintindihan natin ayon sa Kanyang mga revelasyon sa Kanyang salita sa Biblia. Mayroon ngang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 34, 33 and 34. Sabi niya doon sa 33, bad companies corrupt good character. Pero minsan, ang nangyayari pa rin, alam na natin yan. Pero bakit kaya
Hindi pagyan kung kuyo-kuyo ka ng mga bad companies. Alam mo naman pala, na mga kurap siya sa imong good character. Siguro, magsagot nila wala naman akong good character Bakit kailangan ko silang wala yan? Magkapareho naman kami. Na, what time mo diyan? Okay? Ano pa, dating ng verse 34, sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo, sa verse 34, kasi sabi niya, dahil ang iba sa inyo, parang hindi nakakilala sa Diyos. Natanong na ba natin yan? At na-encounter na ba natin yan na tanong? Ang Diyos mismo ngayon nagtatanong sa pamilitan ng kanyang salita. Kasi yung, of course, paminsan-minsan din, na-fail tayo sa ating pamumuhay at saka kinukurit tayo ni Lord. At ngayon, sinasabi niya, sinasabi ko ito sa inyo kasi alam na natin minsan na ang bad company, nag-corrupt siya of good character, bakit nandoon pa rin tayo sa kanila? And then, sabi ni Lord, sinasabi ko kasi ang uban sa inyo, murag kaila sa Diyos. Meaning, ang ibig niya sabihin, the way kayo magsalita, the way kayo mag-act, the way kayo, ang lifestyle niyo everyday, etc. ay parang hindi nakakilala sa Diyos. Halimbawa, panahon ng Sunday, imbis na nandun ka sa simbahan, kung saan-saan ka, at anong iniisip mo. So parang hindi nakakilala sa Diyos. Baka may reasoning tayo, sabi natin, kahit naman hindi Sunday kasi pwede naman tayo sumapa. Yeah, pero inuutos ng Diyos na mayroong corporate at public worship upang kasama natin ang ating brothers and sisters. Di ba? Sige po, so marami, ganyan, no? Tapos, ano pa? Ang tunay na ating response kung nakilala mo ang Diyos ay, gagawin mo sa Kanya? I-worship mo siya, respetuhin mo siya, i-obey mo siya. At marami pa, di ba? Kaya na bahala magtugtong dyan. Pero ang Word of God also, kasi let the Word of God teach you, sinasabi niya, may mga teachings din about sa salvation mo. About sa iyong personal na kaligtasan. How a person will be saved. Paano tayo naligtas? At sabi natin, kasi natulungan na tayo, sabi natin, naintindihan na natin, sabi natin, yes, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Diba? Grace means, hindi na siya dahil sa mga ginawa natin o trabaho natin. Yung trabaho ni Jesus, siya namatay, siya bumayad, kasi kaya naging grace. May nagbayad kasi kaya naging libre. Diba? Tapos by faith, kasi kung ayaw mong tanggapin niya ng katotohanan, ikaw mismo magtrabaho, pero hindi ka maligtas sa trabaho mo. Yung ginawa ni Jesus, bastante na yun, hindi niya kulang. At ang sabi ng Biblia, it is finished. Sufficient na yun, in fact, more than sufficient. Pagkatapos ngayon, ang dapat mong siyasatin ay ang puso mo at tanungin mo, ako ba'y nagtitiwala sa naturuan niya?